Sa ngalan ng Emperador, dahil sa matinding pinsalang natamo ng prinsip ng korona sa pagtatanggol sa hangganan ng bansa, ang puso ng Emperador ay puno ng pag-aalala. Kaya, inutusan ko ang panganay na anak na babae na muna mag-asawa agad sa prinsip ng korona. Bilang pagsugpo sa masamang kapalaran, kautusan ito. Nagbalik ang prinsip ng korona sa kabisera, malubhang sugatan at walang malay. Ang panganay na babae ng Mu ay tila mapipilitang mabuhay ng mag-isa pagkatapos ng kasal. Kung hindi dahil 3 taon na ang nakalipas, nagtatay ng kanyang kuya ang isang laso na palaso para sa emperador. At naging walang silbi, bibigyan kaya ng emperador ang papabagsak na angkang Mu. Nang ganitong pagkakataong umakyat sa lipunan, Magsugpo sa masamang kapalaran. Ngunit hindi ako ang tunay na panganay na anak na babae ng muna dapat ikasal. Tama na, Muzihan. Hindi ka pwedeng tumanggi. Ama, si Muruyoy ang tunay na panganay na anak na babae. Kung malaman ng prinsip na pinagpalit ang kapatid, kasalanan iyon sa emperador. Kung gayon, mula bukas, ang lunas ni Yenner ay wala ka na makukuha kahit isang taon. Ama, ang kuya ko ay nakipaglaban para sa angkan ng munang ilang dekada. Ang kasalang ito ay nakuha lamang. Dahil ang kuya ko nasa taas pa sa emperador. nagsisisi na ang emperador. Kung hindi niya hihintayin na mamatay ang prinsip bago isipin ang pagsugpo sa masamang kapalaran. At saka, ang kuya mo ay naging walang silbi dahil sa pagtatanggol sa emperador. Kasalanan niya iyon. Anong kinalaman ng angkan ng Mu? Tumigil ka. Huwag kang magsalita ng ganyan, Muzihan. Ay sa umiyak ka rito. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Pipiliin mo bang tumalaga sa kasal o manatili sa bakuran na ito? At maghintay ng kamatayan? Sige, mag-aasawa ako. Huwag kang pumunta, Banso. Kuya, ngunit may isa akong kahilingan. Dapat bumalik ang kuya ko sa magandang bahay na dati niyang tinitirhan. At bigyan siya ng pinakamagandang gamot. Kuya, hintayin mo ako. Darating ang araw. Nababayaran ng paulit-ulit ng mga taong nanakit sa atin. Dumating na ang tamang oras. Pumasok na po ang prinsipesa sa silid tulugan. Bakit mas malakas pa ang amoy ng gamot dito kaysa sa kwarto ng kuya ko? Parang kapag inaatake ng lason ang kuya ko. Mga bakas ng lason mula sa duanding. Ang prinsipe ng korona ay nalason ng eksaktong parehong lason. Nako, baka nasagasaan ko siya. Tao. Tulong. Ang iyong highness mangyaring huminaw. Wala akong nakita. Sino ka? Damit pangkasal. Ah, kaya pala. Kahit ang masamang ideya ng pagsugpo sa kapalaran ay naisip ng emperador. Anong nangyari? Nagmulay na ang kanyang kamahalan ang prinsip. Epektibo nga ang pagpapatulak ng swerte. Sa pagising ng prinsip, mabuhay ng 1000 taon ang kanyang kamahalan. Makapangyarihan ang prinsesa. Makapangyarihan ang prinsesa. Hoy! Hoy! Hindi yan. Tawagin ang magagamot, mabilis. Si Mengshi po ang nagpupugay sa prinsesa. Ako po ang personal na manggagamot ng kanyang kamahalan ang prinsip. Susukatin ko na po ang pulso ng kanyang kamahalan. Prinsesa, magulo ang pulso ng prinsip, pero nailabas na ang namuong dugo. Mukhang gumaganda na ang lagay niya. Kung kaya ng manggagamot sa palasyo na gamutin ito, hindi na kaya mamamatay ang aking kuya? Dr. Meng, may paraan ka bang magamot ang laso ng duanding?
nagpupugay sa prinsesa. Narinig po ng reyna na nagising ang kanyang kamahalan, at labis siyang natuwa. Inaanyayahan ka po niyang magkita sa palasyo. Salamat sa pagpapahayag, Inang. Pupunta na ako ngayon para makipagkita sa Reyna. Sumama muna kayo sa akin para magpalit ng damit. CJ, Menshi, ipaliwanag mo sa akin. 7 araw dapat ang bisa ng gamot. Bakit 3 araw pa lang, gising na ako? Naku, kanyang kamahalan, naniniwala po ba kayo sa himala? Baka naman talagang epektibo ang pagpapatulak ng swerte ng prinsesa. Sakto, nailabas din ang lason. Hindi ako naniniwala. Pero naniniwala ako na sa susunod na taon sa araw na ito, anibersaryo ng iyong pagkamatay. Naniniwala ka ba? Nasaan ang gamot ay pinapaghanda ko sa iyo? Kanyang kamahalan. Alam ko pong espesyal ang katawan ninyo, kayang lunasan ang lahat ng lason. Pero ngayon, lubhang nanghina na ang katawan ninyo. Kanyang kamahalan. Kung inom pa kayo ng lason, baka Mahirap lukuhin ang mga matatandang manggagamot sa korte. Wala nang madumisan at ang tawag na katsilang angkan ng aking lolo sa inang, ang marangal na Dugrongde. Mahihirapan na ako at ang aking ina sa loob ng malalim na palasyo na ito. Kung sakaling sa panahong ito, biglang gumaling ang aking karamdaman, ang aking butihing ama, ay tiyak na maghihinala. Hindi ako naniniwala sa kapalaran, hindi ko kailangan ng pagpapatulak ng swerte. kanyang kamahalan, siya ang nakababatang kapatid ni Muyan. 3 taon na ang nakalipas, dahil sa pagkalay ng buhay ng general, para ligtas ang emperador, kaya siya ikinagalo sa kasal. Ah, siya pala. Hayaan muna natin siya. Nasaan ang kapsil na nagbigay sa akin ng sang may laso ng buwanding? Nakapulong na po siya sa lihim na bilangguan. Tawagin si Jiki. Samahan niya ako sa lihim na bilangguan. Sage, Emperador, dumating na si San Prinsep. Lumabas na kayo. Sage. Nagpupugay sa inyo, Ama. Ito po si Changer. Kamakailan, ang mga tsismis at sabi-sabihan sa loob at labas ng korte ay tungkol sa lason ng prinsip. Ikaw ang nagbigay. Paglalason sa prinsip, Ama, paano ko magagawa ang ganoong? Kasamaan? Pakiusap siya sa atin ninyo. Kung hindi ako, hindi mo rin dapat alalahanin ang iyong kuya sa mga nakaraang taon. Talagang mahina ang katawan, ngunit habang siya'y nabubuhay, dapat siyang igalang. Naiintindihan mo ba? Sundin ko ang inyong aral, Ama. Mauna na ako. Paano siya nagising? Ang Duandingdu ay walang lunas. Ang mga barbaro mula sa Dan Kingdom ay nagsabi, Prinsip San, huwag kang mag-alala, pareho lang ang gamot at lason. Ang lason na ito ay gawa mula sa huling dugo ng puso ng medicine, king 30 taon na ang nakalipas. Ang tanging makalulutas nito ay ang dugo ng mga inapo ng Medicine King. Ngunit ngayon, sila'y lubusan ng naglaho. Mga inapo ng Medicine King Volley, kaya si Zhao Jing ay may koneksyon sa Medicine King Volley, ngunit bago pa man masamsam ang Rome de Marquis Mansion, ang Medicine King Volley ay winasak na. Sabihin, bakit mo pinagkaksilan ang prinsip at nilason siya? Mula sa, nag-utos sa iyo na magbigay ng Duandingdu hanggang sa mga kasatwa. Si Prinsip San ba? Hindi ko sasabihin. Kung kaya mo, patayin mo ako. Nahuli ka na, Wei Ming. Binigyan kita ng 3 pagkakataon. Isang pagkakataon na lang ang natitira. Zhao Jing, sa lungsod na ito. Maaming gustong mamatay ka. Hulaan mo na lang. Bakit ako maghuhula? Kayong mga tanga, lalabas din kayo. Ginoo, mag-aalas na. Sa palasyo ng silangan. Nga, ang babaeng yon na pinakasalan para sa swerte. Dapat nakikita na ngayon ang Reyna. Umuwi na tayo. Nga pala, ang balita ng iyong pagising ay kumalat na sa palasyo. Si Prinsip San ay tinawag na ng emperador para tanungin. Sa palagay mo, siya ba ang naglason? Ngunit tiyak na hindi siya aamin. nakita ko ang Reyna. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Ang pinakamasayang balita sa palasyo ngayon ay ang pagising ng prinsep. Hindi ko alam kung ikaw ay nagkataon lang na nandyan nang dapat siyang gumising o may espesyal na dahilan. Siyempre, ang prinsipe ay pinagpala. Napakatalino mo, ibang-iba sa 3 taon na ang nakalipas. Sa piging sa palasyo. Noon, bagaman ikaw ang panganay na anak na babae ng mo, laging sumusunod sa mga prinsep, nagsisilbi ng labis. Talagang nagsusumigasig kang makisama.
Baka nagkakamali ang ina, 3 taon na ang nakalipas sa piging sa palasyo. Ang nasa tabi ng aking kuya ay ang aking nakababatang kapatid na babae. Marahil ay nabighani sa pagdami ng mga maharlika sa palasyo. Nakalimutan ang sariling katayuan. Sage na. Lumipas na ang mga kabataan kong kalokohan. Bakit pa pinag-usapan? Ang mahalaga, nagising ang prinsip dahil sa prinsesa. Sinadyang pagkakataon man o hindi, ang kanyang kapalaran ay malaking biyaya para sa prinsepe, huwag nang punahin. Prinsesa, ito ay munting regalo mula sa akin. Tanggapin mo ito, ina. Opo. Narito ang 5,000 tile na ginto. 20 piyesa ng seda, 1 takal ng perlas mula sa dagat silangan. Anuman ang naging buhay mo noon, prinsesa. Mula sa pagtapak mo sa silangang palasyo, ikaw na ang tunay. At lehitimong prinsesa ni prinsatuan mo. Salamat sa ina at anak na babae para sa pag-aalaga ng iyong mataas. Mabuting bata. Umuwi ka muna. Kahit na ang prinsipe ay nawala pagkatapos ng 5,000 o 2 araw. Hindi na kami maghihirap ng aking kuya. Lumabas na kayo. Opo, opo. Kanyang Royal Highness ang Crown Prince. Ina. Wala. Ina, wala. Pagtataksil sa bansa. 20 taon na ang nakalipas, ang Marquess ng Rongdi ay nagtaksil. Ang selyo ng reyna ay kinumpiska. Kahit ang prinsipe ay hindi nasisiyahan tulad ko sa loob ng mga taon. Ang iyong highness gumising. Nagkaroon ka ng isang bangma. Ikaw. Sino ang nagpahintulot sa iyong lumapit sa akin? Kanyang highness. Gigisingin lang po sana kayo. Wala po akong balak manghamak. Mukhang labis ang pag-aalala ni binibining mo sa akin. Alam mo ba, pagbalik ko sa kabisera, sinabihan ako ng manggagamot na hindi ako abot ng kalahating taon. Dito mismo, sa labanan, tinaga ang katawan ko. Kanyang highness. Mamamatay na ako, nahihirapan din ang ina. Mas mabuti pang hilingin ko sa emperador na kanselahin ang kasunduan. Mag-asawa ka na lang ng malusog na lalaki para magkaroon ka ng tahimik na buhay. Ang iyong highness, huwag sabihin ng anuman na nakahihina ng loob. Habang buhay kayo, aalagaan ko kayo. Kapag pumanaw kayo, sisiguraduhin kong maraming pera ang susunugin ko para sa inyo at aalalahanin kayo tuwing pista. May ganoon palang taong tanga sa mundo. Nakakatuwa. Hinaharap, susundan ko na kayo. Hinaharap, huwag kayong mag-alala. Katulad ng aking kuya, kayo ay mabuting tao na may malaking ambag sa bayan. Gagaling din ito ang mabubuting tao. Mabubuhay ng matagal. Mabuting tao, matagal ang buhay. Esan. Manggagamot, manggagamot. Hindi ako kailanman naging mabuting tao. Apo, alagaan mo naman ang sarili mo. Nandito naman si Manggagamot Meng, hindi naman ako mamamatay. Ayon sa aklat ng medisina, ang dugong korales ay nakagagamot ng lahat ng sakit. Kung gayon, ang aking kuya at ang hinaharap ay may pag-asa ng gumaling. Manggagamot Meng, meron ba sa inyong ospital ang gamot na dugong korales? Asawa ng prinsip, napakabihira ng dugong korales kahit sa palasyo. Si Rina Ina lang ang mayroon. Pero, Ayos. Ihingi ako ng gamot kay Reyna Ina. sandali, asawa ng prinsip. Hinaharap, ano ang gagawin natin? Hindi naman kayo gusto ni Rina Ina. Iyak na pag-initan niya ang asawa ng prinsip. Hayaan mo siya.
kapag hindi pinansin. Babalik din yan. Papuntahin mo si Jiggy para bantayan. Opo. Ang apuin ng simuzihan, humihingi ng pahintulot na makita ang mahal na ina. Nakikiusap po na ipagkaloob ang dugong Corrales upang iligtas ang buhay ng prinsipe. Ang prinsipe ay tapat sa hari at nagmamahal sa mga tao. May malaking ambag sa bayan. Ang kanyang pagmamahal sa mahal na ina ay kitang-kita. Nakikiusap po na ipagkaloob ang gamot. Ikaw si Muzihan, kung alam mong may sakit ang prinsep, bakit hindi ka nag-alaga sa kanya? Anong ginagawa mo sa aking sining pales? Ikalawang araw ng bagong kasal, nararapat na dumalaw at magbigay galang sa nakatatanda. Ang prinsipe ang pinakamapagmahal sa inyong lola, tiyak na kayo rin po. Ay nag-aalala sa kanya. Nakikiusap ang apo-ina na ipagkaloob ang gamot. Kunin ang sa. Opo. Kung mahigpit sa patakaran ang asawa ng prinsep, sumunod sa patakaran. Mag-alay ng sa mahal na ina. Mainit, inihaw sa apoy. Huwag ninyong itapon, asawa ng prinsep. Ang bawat salita at gawa ninyo ngayon ay kumakatawan sa prinsep. Huwag ninyong sirain ang kanyang pangalan. Ang kapal ng mukha, hindi mo ako iginagalang. Sampalin. Huwag kayong magpakalabis. Alam din ninyo, matandang babae, na ako ngayon ay kumakatawan sa pangalan ng hinaharap. Kung ako ay paluin dito at kumalat ang balita, iisipin ng iba. Na ayaw ng inyong lola sa hinaharap. Mapagmahal at maunawain ang inyong lola, hindi naman niya pababayaan ang hinaharap, di ba? Magdusa ka na lang diyan sa pagluhod. AME. Ang iyong highness, ang crown princess, ay parintuhod sa labas ng Queen Mother's Hall. Nagalit ang Emperatrice Dowager. Sinabi niyang ibibigay ang dugong Corrales. Ay prinsip san para sa kanyang kalusugan kaysa sa konsorte. Ganito ba siya kalalim magmahal para sa akin? Sabihin ito kay Guru Gu, dating guro ko siya. At iginagalang sa korte, hindi siya mananahimik. Opo. Konsorte, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nakapagod si Prinsipe San sa pagtulong sa nasalanta. Iniutos na ng Emperatrice Dowager na ibigay ang dugong Corrales kay Prinsipe San para sa kanyang kalusugan. Hindi ba talaga pinapahalagahan ng Emperatrice Dowager ang buhay ng prinsipe? Para sa aking kapatid at sa prinsipe, hindi ako susuko. Konsorte, huwag kang magpakasutil. Kahit lumuhod ka rito habang buhay, ang dugong Corrales na ito ay hindi mo makakamtan. Iyon ang aking bagong biyenan, ang katawan niya. Kahit nakaluhod ay nakakaakit. Ano ang nangyari sa konsorte? Ang gulo-gulo. Nakita ko ang ikatlong prinsep. Ang konsorte ay humingi ng dugong Corrales para sa prinsep at nasaktan ang Emperatrice Dowager. Inatanong ba kita? Umalis ka na. Opo. Bienan, ang dugong Corrales ay napakahalaga. Kagagaling lang ng utos ng lola. Ibinigay ito sa akin. Dapat ako ang hinyan mo. Prinsipe San, maging marangal po kayo. Huwag mong kalimutan, aking kapatid ay araw-araw na dumudugo. Baka hindi na siya magtagal. Kung walang gamot na pampalakas. Baka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Paano mo masasabi iyon sa prinsipe? May lakas ng loob pa pala. Prinsip, ikaw ay may lason at may sakit. Kung lalabas ka para protektahan ang konsorte. Magdudulot ito ng pagdududa mula sa Emperatrice Dowager at Prinsip San. Hindi ko siya pinoprotektahan, narito lang ako para panoorin ang palabas ng Emperatrice Dowager. May tapang. Gusto ko iyon. Hindi pa ang gusto mo lang ay ang dugong Corrales para iligtas ang maikling buhay na iyon. Bitawan mo. Maami ako nito, sumama ka na sa akin. Bitawan mo. Huwag kang mahiya. Bitawan. Tumigil ka. Ang konsorte ay humihingi ng gamot para sa prinsip. Kapuri-puri ang kanyang pagmamahal. Paano mo siya mapapahiya? Naalala ko na ang dugong Corrales ay handog sa emperador. Maaari itong gamitin gamot para sa iba't ibang sakit. Tama ang sinabi ng Ginoo, ang prinsipe ay naghihintay nito para iligtas ang kanyang buhay, hindi ba? Ang katawan ni Prinsipe San, kailangan din ba ng blood coral para iligtas ang buhay?
Mahirap ang trabaho ni Prince San, ngunit maraming pwedeng pangpalakas. Bakit kailangang makipag-agawan kay Prince San sa Blood Coal? Mahirap para sa kanyang asawa. Mali ang akala ninyo. Nakita ko lang na napapagod na ang Crown Princess sa pagluhod. Inulungan ko lang siya. Hihingi na ako kay Lola Rina. Paibigay ang gamot sa aking kuya. Inang Rina, humihingi kami ng blood coal para malunasan si Crown Prince. Inang Rina. Inang Rina, may problema. Daladala ni Grand Tutor Gu ang dalawang opisyal. Nakabarikada sa pintuan ng palasyo, humihingi ng gamot para sa Crown Prince. Ano ang sinabi mo? Paano niya napakilos ang mga opisyal sa korte? Ang iyong highness, ang dugo ng coal na ito ay hindi magtatagal. May padala sa inyo. Totoong tapat sa inyo ang Crown Princess. Siyempre naman, ang aking Crown Princess. Hindi kailangang mag-alinlangan. Bagaman hindi ko gusto ang gamot ng matandang bruha. Kung mamaya ay magmamakaawa siyang inumin ko ito, iinom ako ng kaunti para mapasaya siya. Crown Princess, pinilit mo ako sa pagluhod. Ngayon naman ay nag-alsa ang marami laban sa akin. Nasaan ang respeto mo sa kaharian? Inang Reyna, hindi ko kayo pinipili. Ang Crown Prince ang sandigan ng bansa at nagbuwis ng sariling dugo para depensahan ang hangganan. Kung ang isang mabuting tao tulad niya ay may gamot ngunit hindi magamit, ano ang iisipin ng mga tao? Paano ito isusulat sa kasaysayan? Inang Rina, pakitignan ninyo. Pinamamahalaan ng duan mo ang kaharian sa pamamagitan ng kabutihan at paggalang. Kung ngayon ay hindi tayo tutulong sa isang naghihingalo, ano ang isipin ng mga tao? Tungkol sa kaharian ng duan mo? Lola, ito, May sakit na nga ang Crown Prince. Ngayon ay nagkakagulo pa ang buong kaharian. Nitong 3 taon, si Ginger ang pumalit sa kanya sa pamamahala at pagtulong sa nasalanta. Ang isang mahalagang kayamanan tulad ng Blood Coral ay nararapat lamang para sa isang prinsip tulad ni Ginger na may kakayahang humawak ng malaking responsibilidad sa hinaharap. Noon, lumaban ang Crown Prince para sa bansa at pumalit si Prince San sa pagtulong. Iyon ay kanyang tungkulin. Ngayong malubha na ang kanyang sakit. Ibibigay pa ba ninyo ang gamot sa isang malusog na tao? Iyon ang tunay na magpapabigo sa puso ng bawat isa. Ang Blood Coral ay akin. Kung ayaw kong ibigay, pipilitin ba ninyong kunin? Hindi po ako maglalakas loob. hindi po kami maglalakas loob, ngunit ang Crown Prince ang tagapagmana ng trono. Hindi ito biro. Nagsilbi ako sa 2 hari. Handa akong lumuhod dito hanggang sa mamatay. Paalang humingi ng gamot para sa Crown Prince. Handa kaming lumuhod dito hanggang sa ibigay ninyo ang Blood Coal. May respeto ka pa ba sa akin bilang Inang Reyna? Oras na. Dagdagan ng gulo para pilitin si Inang Reyna. Naunawaan ko. Kawaw ang sitwasyon ng Crown Princess. Nagdugo ang bibig ng Crown Prince at nawal ng malay. Sabi ng manggagamot, kung wal pa rin gamot, baka hindi na siya makatagal sa gabang ito. Crown Princess, Inang Reyna, hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magbigay ng gamot? pakiusap, Inang Rina, magbigay ka ng gamot. Lola, bigyan mo na siya. May iba pa akong paan, apo. Hindi ko sisirain ang iyong tiwala. Kunin ninyo ang dugong korales para sa akin. Ang kalahati ng dugong korales ay pinadala ko ng IGT. Nalinig ako balik sa dugong at ito, Your Highness. Ngayon ito ay nagiging mas mahusay. Ang kalahating ito, kailangan kong maibigay agad sa kuya ko. Pangalawang ginang, Nasaan ang binata? bumalik na ang binata sa kanyang silid. Mabuti. Nagtataka pa ako. Bakit hindi umuwi sa palasyo ang Crown Princess? Nagmamadali pala siyang iligtas ang kuya mo. Kaya pala buong sikap kang humingi ng gamot mula simula hanggang wakas. Ay para lang sa kanya. Kanyang Highness, nagpadala ka ng taong sumubaybay sa akin. Kanyang Highness, hindi kita pinabayaan. Nag-iwan ako ng kalahati ng dugong korales para sa iyo. Alam ko. Natatakot kang mamatay ako at mawalang castle. Ikaw at ang kuya mo ay mahirapan. Ang iyong Highness, hindi ka maintindihan. Pero ang Crown Princess ay unang umuwi para iligtas ang kuya, di ba? Alam mong nagdugo ako at malubha ang kalagayan. Tapos umuwi ka agad para hanapin ang kuya mo. Kung ganoon ka kaalalay sa kanya, bakit pa? Mag-aalala sa isang Crown Prince na malapit ng mamatay. Ang iyong Highness ay nagsiselos. Nagsiselos.
Alam ba ng Crown Princess na may di formal na alituntunin ang pamilyang Maharlika? Kapag namatay ang Crown Prince at ayaw niyang mapahiwalay sa asawa, pwedeng ipagsama sa libing ang asawa. Magkasamang ilibing ang mag-asawa sa libingan ng Maharlika. Malubha na ang binata. Kuya, Et? Sa wakas nakauwi ka na. nakuha ko ang gamot. Ito ay dugong korales na nakakapagpagaling ng lahat ng sakit. Bilisan mo, pakuluan mo na ang gamot. Bilisan mo. Walang saysay yan, munting kapatid. Baka hindi ko nakayanin. Ang iyong kamahalan, ikinahihiya ko, sa hinaharap ang aking munting kapatid, ay ipagkakatiwala ko na sa inyong pag-aaruga. Kuya, gagaling ka, nangako ka sa akin. Magkakasama tayong mamumuhay ng maayos. Ang pangit-ngit mo, punasan mo yan. Salamat, kamahalan. Alam kong nababagabag ka ngayon. Ngunit noong mas malalim ang lason sa akin kaysa sa kanya. Hindi naman ako namatay. Hindi mamamatay ang iyong kuya. Huwag ka nang umiyak. Maraming salamat, kamahalan. Maaari po ba kayong magbantay sa aking kuya? Titingnan ko kung luto na ang gamot. CJ. Tumigil ka. Sino ang nag-utos sa iyo na bigyan ng gamot si Muyan? Ginang, ang panganay na Ginoo ay mabigat ang sakit. Dinala ng prinsesa ang dugong korales. At inutusan ako na pakuluan, sinabing nakakapagpagaling ng lahat ng sakit. Ginoo, ang ganitong banal na gamot, ba't ibibigay sa walang kwentang Muyan? Masasayang lang. Wihong, anong tinatama-tama ka? Dali, ibigay mo ang gamot sa ginang. Ang walang kwentang Muyan. Sinasayang lang ang salapi ng angkang mo. Dapat matagal nang namatay. Inay, inumin natin ito para magalit si Muzihan. Ang dugong korales ay gamot sa buhay ng kuya ko. Paano mo na itong kinuha? Muzihan, tingnan mo ang kahabag-habag mong anyo. Isang mangkok lang ng gamot ito. Muzihan, ang iyong mga bagay, ay pag-ari ng angkang mo, kung kailangan ng iyong ina, dapat mong ibigay. Ang aking ina ay nasa ilalim ng lupa. Hindi ba kayo natatakot? Na magkakasala kayo? Kasalanan. Hindi dahil sa pagiging walang kwenta ng iyong kuya, hindi sana naapektuhan ang iyong ama. Hanggang ngayon hindi pa rin napapataas ang ranggo, Muzihan. Akala mo ba pag nakapag-asawa ka ng prinsipe, magiging dakila ka na? Ang iyong prinsipe, matagal nang malubha ang sakit pag namatay siya. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging malakas. Ganito ka ba kasabik na mamatay ako? Prinsip, ang iyong kamahalan, mabuhay ng libu-libong taon. Anong tinitingnan-tingnan mo? Lumuhod ka. Mabuhay ng libu-libong taon ang prinsip. Libu-libong taon, lahat kayo ay umaasang mamatay ako. Paano ako mabubuhay ng libu-libong taon? Gaano katagal mabubuhay ang isang silang tao na tinamaan ng duwanding? Gago, huwag kang magsalita nang walang basehan sa harap ng kanyang kamahalan. Anga, gusto mo ba akong mapatay? Kamahalan, bata pa siya at kulang sa karanasan. Pakiusap, patawarin ninyo ang kanyang kamangmangan. Ipagpaumanhin ninyo ang pamilya mo. Gaano man ako pa rin ang Corona Prinsipe. Hindi pa ako patay. Kung hindi dahil sa Corona Prinsesa, mamamatay tao kayong lahat ngayon. Malimit ka bang inaapi nila? Ikaw ang aking Corona Prinsesa. Ngayon, siniraan nila ang pangalan ng Corona Prinsipe. Sabihin mo, ano ang dapat gawin? Siyempre, ipagtanggol kayo. Nakita mo? Ganito dapat. Sampalin sila hanggang sa malaman nila kung sino ang tunay na amo sa pamilya mo. Ikaw naman, gawin mo.
Ito para sa aking kuya. Ito naman para sa aking ina. At sa dot na inagaw ninyo. Muzihan, nababaliw ka na ba? Ama mo ako. Walang galang. Noong una, inaapi ako ng iyong pangalawang asawa. At nanonood ka lang. May pagmamahal ka pa ba bilang ama? Kahit walang kasalanan ng pamilya mo kung hindi mo sila gusto. Maaari mo silang parusahan ng basta-basta. Ang ibig sabihin ng kamahalan, magagamit ko ang kapangyarihan ng silangang palasyo. At ang katayuan bilang korona prinsesa para manakot. Mali. Para magmalabis. Magluhod kayo rito. Kapag nasiyahan na ang korona prinsesa, saka kayo tatayo. Corona Prinsesa, kahabagan. Corona Prinsesa, kahabagan. Kahabagan. Ito na lang ang natitira. Anong gagawin? Huwag kang magpanik. May kalahati pa ako dyan, di ba? Papuntahin mo si Gigi para kunin. Opo. Walang pahintulot ko, naglakas loob kayong tumayo. Papapugutan ko kayo agad. Salamat, kamahalan. Salamat, Corona Prinsesa. Salamat, kamahalan. Corona Prinsip, alaala ko po. Walang epekto ang dugong korales sa lason ng duwanding. Pansamantalang lunas lang sa sakit. Alam ko. Pero kung mawala ng pag-asa ang Corona Prinsesa, masasaktan siya ng todo. Gigi, sinabi ko, ililigtas ko ang buhay ng kanyang kuya. Sa palagay mo, isa akong sinungaling. Kuya, narito na ang gamot. Ang tanging lunas sa lason ng duwanding. Ako lang talaga. Ano po ang nangyari sa inyo, kagalang-galang? Siguro dahil sa galit ko kanina. Medyo nahihilo ako. Ayos lang po ba kayo, kagalang-galang? Mas maayos na ngayon. Okay na ako. Painumin mo na ng gamot ang kuya mo. Mabuti naman. Sa wakas, okay na si kuya. Hoy, Bonso, may nang-api ba sa'yo ngayon? Wala. Pinoprotektahan ako ni kagalang-galang. General Mew, may utang na loob ang aking ama sa'yo sa pagligtas sa kanya. Noon pa sana, inalis mo na siya sa pamilya mo. Bakit ngayon pa? At nakatingin ka na lang habang siya ay nakikipag-agawan sa mga hayop na yon. Kahit wala ang mga mu, may iba pang masasamang tao. Kailangan kong pilitin siyang lumaki ng paunti-unti. Mabait at mapagmahal na babae siya. Hiling ko lang, pakitrato mo siya ng maayos, kagalang-galang. Muyan, sa palagay mo, hanggang kailan ka pa mabubuhay? Hahanggang sa araw na makawala ang bunso ko sa pamilya mo. At sa palagay mo, hanggang kailan ako mabubuhay? Kung gugustuhin mo, kagalang-galang, wala nang hirap sa buhay niya. Gusto ko lang ng isang salita mula sa'yo, kagalang-galang. Sa pag-uwi namin sa kabisera, traidor ang kasama ko. Binigyan niya ako ng nakalalasong sang may duwanding. Sa pagkakaalam ko, ang ipinagbabawal na gamot na yon ay gawa lamang ng maharlikang pamilya ng Dan. Kaya ang ibig sabihin po ng kagalang-galang, ang naglason ay ang prinsipe ng Dan? Isang plano para pumatay ng 2 ibon. Masyado kang nagpapahalaga sa barbaro na yon. Alam na po ninyo kung sino ang gumawa? Matalino ka, General Mu. Ang ilang mga bagay, hindi na kailangang sabihin pa. Hanggang dito na lang.
Matapos mawalan ng silbi si Muyan, hindi na pinansin ng emperador ang pamilya mo. Ngayon, na-offend pa natin ang prinsip. Kailan pa ako ma-promote? Ano na ang gagawin natin, Ginoo? Sa sitwasyong ito, tanging si Prinsip San lang ang makakaligtas sa pamilya mo. Ginoo, magkakagusto kaya si Prinsipe San sa atin? Ama, hanapin natin ang kahinaan ng prinsesa. Tapos, magpapakita tayo ng katapatan kay Prinsip San. Hui Hong, halika rito. Makinig ka. Bantayan mo sila. Bilisan mo. Opo. Bunso, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Ngayong mabay sa'yo ang prinsip. Panatag na ang loob ko. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Inala ko, hindi namatay sa panganganak ang nanay natin. Sa mga nakaraang taon, nalaman ko na nakita ng nanay natin ang tatay natin. Nagkakasiyahan sa Yanyu's High, kaya siya nagkaroon ng malakas na pagdurugo at nanganak ng maaga. At ang Yanyu's High na yon, ang lugar na itinataguyod ni Luyan ng palihim ay isang bahay aliwan. Pinaghihinalaan mong ang pagkamatay ng iyong ina ay pinagsabuatan ni Luyan at ng iyong ama. Ginong prinsip, ang babaeng utusang ito ay nakikinig ng palihim sa ilalim ng bintana. Nakikiusap ako, Ginoong Prinsip at Prinsesa, ipagpaumanhin ninyo ako. Dumadaan lang po ako. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, Jiki, durugin siya at pakainin sa aso. Opo, Sasabihin ko, ang amo po. Inutusan ako ng amo na bantayan ang kahinaan ng prinsesa para makipag-ayos kay Prinsip San. Mahirap po ang pamilya ko, binigyan ako ng pera ng amo. Naloko po ako, prinsesa, ipagpaumanhin ninyo ako. Hindi na po ako ulit. Hindi ba't ikaw ang utusan ni Muruyu? Bakit bigla kang nag-aalaga sa binata? Sabi ni binibining mo, pumunta raw ako palagi. Para tingnan kung buhay pa ang binata, baka mamatay sa loob ng bahay. Walang makakaalam. Ganun pala. Kung gayon, tiyak na marami kang alam sa kanilang mga lihim at masamang gawain. Bibigyan kita ng pagkakataon, kunin mo ang titulo ng Yanyu's High. Kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo. Maraming salamat, Ginong Prinsape. Maraming salamat, prinsesa, sa inyong habag. Kukunin ko na po ang titulo ng may bahay. Sundan mo siya. opo. Magandang taktika ng pag-urong para sumulong. Bagong dating pa lang sa palasyo, napalaki na ng ganito ang aking nakababatang kapatid. Ito ang lakas na ibinigay sa akin ng Ginoong Prinsipe. Ang aking prinsesa, syempre, ay mas matalino kaysa sa iba. Kuya, ayos ka lang ba? Nakakahiya sa Ginong Prinsip. Kuya, gusto mo ng peras? Ako ang magbabalat. Ako ang maghahatid ng mainit na tsaa. Ako. Biglang sumakit. Ginoong Prinsipe, nilalamig ka ba? Ay, ang sakit. Sumasakit ang tiyan. Baka gusto mong ipatingin kay Mengshi. Patungkol pa sa ganito, nag-agawan para sa atensyon. Ay, sumasakit ang puso ko. Ako, Sumasakit ang puso. Sumasakit ang ulo ko. Hilo. tama na, kayong dalawa, mag-usap naman kayo ng seryosong bagay. Ginoong Prinsipe, para mabuksan ang kaso ng aking ina, hindi sapat ang titulo lang. Dapat na tayong bumalik at maghanda ng mga saksi. Kuya, magpagaling ka. Kapag tapos na ang usapin ng ina, susunduin kita at lilipat tayo. Sage. Kapatid, ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Ingat po, kagalang-galang. Ang kahihiyang ito, babayaan mo ng doble. Nauuso ako. Ginoong mo, paano mo ito babayaran ng doble? Kagalang-galang na tagapagmana, nataranta lang ako kanina. Mga walang kwentang salita lang yon. Kagalang-galang na tagapagmana, patawarin niyo po ako. Hindi ka nataranta. Kung hindi, paano ka nagkamali ng pagkilala na ikinamatay ng aking ina? General mo yan, anak mo naman siya. Dahil lang hindi na siya ginamit ng emperador pagkatapos malason. Itinapon mo na siya ng parang basura. Tatay ka pa ba? Alam ko na po ang pagkakamali ko. At ikaw, kung makarinig pa ako ng kahit kalahating salita. Na naninira kay General mo yan, hindi ako mag-atubili. Naipagasgas ang mukha mo para maranasan mo rin. Ang hirap ng walang mukhang maipakita. Opo, susundin ko ang aral ng kagalang-galang.
Mula ngayon, ako, si Muzihan at ang pamilya mo wala ng koneksyon. Habang gumagaling ang aking kapatid, kailangan mong maglingkod ng buong puso. Kung may kahit maliit na mangyari sa kanya, hindi na kailangan ng kagalang-galang na kumilos. Ako mismo ang kukuha ng buhay ninyo. Hindi po. Maglilingkod po ako ng tapat. Kung ganon, sana'y kahabagan ng kagalang-galang. Paupuin na sila. Ang mga orphan principlings ay may iba't ibang puso at sila ay nagmamalasakit tungkol dito. Umalis na kayo. Salamat po, kagalang-galang na tagapagmana. Salamat po. Bilis, umalis na tayo. Kaumin upang makita ang Crown Princess, Kaumin upang makita ang Crown Princess. Ang pamagat ng Crown Princess, Yan Yueshai, ay dinala sa dalawang lalaki. Ang hilot at doktor noong panganganak. Narito na ang mga saksi at ebidensya. Kilala niyo ang aking ina. Ano talaga ang nangyari noon? Paano ba talaga namatay ang aking ina? Hui Taisi Kaumin ay isang bises sa Yan Yuzay na nag-asikaso ng mga maruruming bagay sa mga babaeng doon. Noong buntis ang ginang, nang pumunta siya sa Yan Yuzay, nandoon po ako. Noon, Sabihin mo, ano talaga ang nangyari? itinulak ni GNG, Lu ang ginang mula sa hagdan, dumugo ng malakas. Ang hiling lang ng ginang ay may ligtas ang sanggol, kaya hindi dinala sa doktor. Naghanap ng malapit na kubo, at sa huling lakas, isinilang ang sanggol. Inay, talagang si Luyan ang may kagagawan? At si Mujheng, ginamit ang aking pamilya para takutin ako. May hininga pa sana ang ginang kung maayos na naisip. Baka may pag-asa pa, ngunit si Murheng ang nag-utos sa akin na manipulahin ang gamot sa pagpigil ng dugo. Kasalanan ko, at karapat-dapat akong mamatay. Ipapamahin niyo po. Crown Princess, kahabagan po. Princess, kabayan ko. Antay sa mabuti. Opo, Nagkakamali na po ako. Crown Princess, kahabagan po. Crown Princess, kahabagan po. Your Highness. Si Muzeng, hindi mabuting asawa, hindi mabuting ama. Sinaluyan ang pumatay sa aking ina. Bagong galit at lumangput. Babayaran ko ng buo. Ayaw kong, at hindi ko sila palalampasin. Kung gayon, huwag nang palampasin ang kahit isa. Your Highness, salamat sa pagtulong ninyo sa Mu Mansion ngayon. Ang ginawa ninyo para sa akin. Habang buhay kong tatandaan, Zihan. Ganoon ba? Ganoon pala ang iniisip ng Crown Princess. Akala ko. Natakot ka sa ginawa ko ngayon. Ano sa palagay mo? Isa ba akong mabangis na mamamatay tao? Hindi naman. Your Highness, ano ba ang tingin niyo sa akin? Isang taong walang utang na loob na hindi nakikilala ang tama at mali. Your Highness, Bigla akong sumakit ang ulo at masakit din ang puso. Sige na. Wala na akong lakas, kailangan pang suportahan ako ng Crown Princess. ang sakit ninyo ang bilis dumating at umalis. Kakaiba naman. Your Highness, samahan ko na kayo pabalik sa kwarto. CJ, Ako si Muzihan, isang karaniwang mamamayan. Ngayon ikaw ko. Sina Muzeng at ang pangalawang asawa niyang si Luyan. Dahil sa kanilang kasakiman, sa kanilang establisimentong Yan Yuzhai, ay pinatay nila ang aking inang si Madam Liu. Muntik nang maging dalawang buhay ang nawala. Dahil sa panganib, nanganak ng maaga ang aking ina, ngunit hindi tumulong si Muzeng. At pinilit pa ang doktor na nagdulot ng malakas na pagdurugo at kamatayan ng aking ina. Nakikiusap ako sa inyo, Ginoo, na ipatupad ang batas ng mga karungan. Mujheng, aminin mo ba ang iyong kasalanan? Your Highness, Prefect, ito ay usaping pampamilya. Ito ay pagkatalo lamang sa pagitan ko at ang aking anak. May maliit na hindi pagkakaunawaan. Kami na lang ang mag-ayos nito. Huwag na po kayong mag-abala. Hindi na kayo hinaharap sa korte ng Crown Princess ngayon, ibig sabihin, pinagbigyan na kayo. Huwag kayong magmalabis. Muzihan, ikaw ay walang utang na loob. Anong kasalanan ko sa'yo? Your Highness the Crown Prince. Ang bibig ni Muzihan, kahit anong sabihin niya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Pinagkakalat niya lang to. Luyan, ako ang nag-iimbestiga sa inyo. Huwag kayong manggulo sa Crown Prince. Lumuhod. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang ebidensya. Nahuli ng nanay ko sa Yan Yuzhai. Si Muzeng at Luyan na nagtatalik. Kaya naman siya ay nanganak ng maaga sa Yan Yuzhai. Ito ang titulo ng Yan Yuzhai, ang may-ari sa titulo. Ay si Luyan. Paano nakuha yung titulo ko? Dalhin niyo rin dito ang hilot at doktor noon. Ginoo, may kasalanan po kami. Hindi dapat tumanggap ng 100 tile mula kay Luyan para gawin ang masamang bagay na yon.
Siya ngayon, hindi ako magkakamali. Muzihan, tama na yan. Gugustuhin mo bang wasakin ang pamilya mo? Isa 0 taong pinakasalan ng nanay ko, anong hirap di niya naranasan? Ikaw naman, ikinarga mo sa bagong panganak kong ko. Sinabing salbahe ako sa nanay ko. Pinabayaan mo ang stepmother na pagmalupitan kami ng kuya ko. Hustisya lang ang hinihingi ko. Hustisya para sa nanay ko. Narito ang mga saksi at ebidensya. Muzheng, inaakusahan kayo ng Crown Princess. Aminin niyo ba? Maganda ang samahan namin ng asawa ko. Di ko aminin. Kahit anong mangyari, wala namang nag-akusa sa sariling ama. Ang ganyang anak na walang utang na loob ang dapat parusahan. Si Madam Liu ang totoong nanay ko. Humihingi ako ng hustisya. Di ba't walang utang na loob? Pinatay ang nanay ko ng maagang manganak kung ako'y magpapanggap pa. Na maganda ang samahan namin at di alam ang tama sa mali. Yun ang tunay na walang utang na loob. Nagkamali lang ako, tulad ng ibang lalaki. Anong masama doon? Bukod sa mata, masakit din ang puso ko, di ako maganda ang pakiramdam. Your Highness, ayaw pa rin nilang aminin. Kakakasal ko lang kung di pa sila mapaparusan agad. At di pa masolusyonan ang kaso. Hindi ako mapapanatag. Pinakasalan ko ang Crown Princess para sa swerte. Kung may panghihinayang siya, baka masama ang mangyari. Malinaw ang ebidensya, di kayo makakalusot, ikulong muna ang doktor at hilot. At paluhain ng 20 bises. 40 bises, tapos si Muzheng at Luyan. Ikulong sa pitan. Inosente po, mahal na Panginoon. Inosente po, mahal na Panginoon. Inosente po. Napakabuti nito. Isang maliit na parusa bilang babala. Tungkol naman kina Muzheng at iba pa. Sila ang naghasik ng kasiraan, kaya dapat lamang silang maparusahan. Sa loob ng pitan, sa ilalim ng mahigpit na pagtatanong. Walang bibig na hindi magsasalita, mahal na gobernador. Hindi ba tama po yun? Tama. Itay, tumahimik ka, inay. Ruyu, ite, Ruyu. Nakulong kayo sa pitan. Ano ang gagawin ko, inay? Ang lugar na ito ay naging tahanan na ni General Mu. Mga tauhan, ihila palabas si Muruyu. Opo, Huwag. hindi ninyo ito magagawa. Umalis ka na, inay. Bilisan mo. Ayaw na. Ang inyong kamahalan napagod sa pagdinig. Umuwi na tayo. Alainan, Kamahalan, ang rina ng tagapagmana. Ang mga pangyayari ngayong araw ay naabot na sa tainga ng emperador. Nais kayong makita ng kanyang kamahalan sa palasyo. pupunta na ako. Hi. Ako, na umaasa sa kapangyarihan ng tagapagmana, ay nagreklamo laban sa aking sariling ama, labag sa pagiging madala. Malamang ay hindi ako nasisiyahan ng emperador. Baka maapektuhan pa ang kamahalan. Nakita ng manugang ang ama. Muzihan, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba ang iyong mga sinabi at ginawa? Ay kumakatawan sa tagapagmana. Dahil tanging ang emperador ang may pangkalahatang pananaw. Para sa reputasyon ng silangang palasyo, pipiliin lamang niyang hayaan ito. Kaya nga, sa paghaharap ng reklamo ngayong araw, hindi ako nagsisisi. Kamahalan, isang oras na. Kung hindi kayo mapalagay, mas mabuting diretso na tayo sa palasyo para iligtas ang rina ng tagapagmana. Alin sa iyong mga mata ang nakakita na ako ay nag-aalala. Ngunit ilang bises na kayong tumingin sa pintuan, kamahalan. Hindi ba't nag-aalala kayo sa rina ng tagapagmana? Kailangan niyang harapin ang mga bagay ng mag-isa. Kung hindi niya kayang harapin ang aking ama, paano siya magiging reyna ng tagapagmana? Ang tiyang ito. Bakit napakasama ng lasa? Ipagpaumanhin na lamang ninyo, kamahalan, ang aking kakayahan sa paggawa ng sa ay talagang hindi katumbas ng rina ng tagapagmana. Saan po kayo pupunta, kamahalan? Bago lang kayong nakauwi. Kunin siya pabalik para magtimpla ng sa. Handa akong tanggapin ang parusa, ama. Ikaw,
Ama ang asawa ng tagapagmana. Malinaw ang paghusga sa tama at mali. Pinahalagahan ng pagmamahal at katapatan. Ama, bakit mo siya pinapaluhod? Nakasisira siya sa dangal na maharlika. Tagapagmana, ikaw. Magtatanggol ka pa ba sa mali? Tagapagmana, maayos ba ang iyong katawan? Ama, maayos po ang anak, subalit nitong mga araw na ito. Kapag wala sa tabi ang asawa ng tagapagmana, lagi akong nananaginip ng masama. Nananaginip ako na may gustong manakit kay San. Natatakot ako na baka si San din ay. May ganoong bagay pala? Sige, mauna na kayo. Sa panig ni Changer, ako na ang mag-aalaga. Isinasaalang-alang ang naitulong ng asawa ng tagapagmana sa pagsuko ng masamang kapalaran. Hindi ko na ito pag-uusapan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po, Ama. Buti na lang at narito ka ngayon, kamahalan. Kaya ang asawa ng tagapagmana sa hinaharap. Dapat bang mas mabuti ang pagtrato sa akin? Ang kamahalan ang asawa ni Zihan. Siyempre, mabuti ang pagtrato sa kamahalan. Talaga? Mas mabuti kaysa kay Muyan. Ang sapatos na ginawa ko para sa pangaso ng tagapagmana sa tagsibol, tapos ko na. Ang mga sapatos na susuotin ninyo sa hinaharap, ako ang gagawa. Ang katawan kong ito, paano makakapangaso? Ikaw ang dapat magsaya para sa akin. Malamig na ang tsaa, kukuha ako ng panibago para sa inyo. Sa panahon ng pangangaso sa tagsibol, dapat dumating na ang tagapagmana ng bansa ng Dan. Oras na para isara ang balak ko. Mukhang mula ngayong gabi, hindi ko na kailangang inumin ang lason ko. Ama, nakita mismo ng aking mga tiktik. Nawala ang sakit ni Heneal Muyan, malayang gumagalaw. Walang pinagkaiba sa ordinaryong tao. Pagkatapos lang pumunta ng tagapagmana sa bahay mo, biglang gumaling ang katawan ni Muyan. Ama, dumating na ang inyong pampalakas na pagkain gamot. Ako na. Ama, tinanong ko ang manggagamot, kahit na may pambihirang epekto ang dugong koral. Ngunit walang lunas ang lason ng sirang kawa. Maliban na lang kung mula sa lahi ng lambak ng hari ng gamot. Ngunit 30 taon na ang nakalipas, nawasak na ang lambak ng hari ng gamot. Changer, sinabi ko na, maliban kung may matibay na ebidensya. Ang tagapagmana ay kahalili, hindi dapat magkaroon ng bahid. Malapit na ang taunang pangangaso sa tagsibol. Gusto mo bang pagtawanan ako ng buong mundo? Hindi po mangahas ang anak. Sage, umalis ka na. Kung may ganitong pag-isip ka pang muli, pumunta ka na lang sa Internal Affairs at tumanggap ng 20 palo. Ang angkan ng Medicine King Valley ay likas na hindi tinatablan ng lason. Noon, tanging, ang ina ni Ki, si Consort Wen, ang mula sa angkan ng Medicine King Valley. Baka naman, ang Crown Prince ay talagang anak ni Ki. Ang ibang mga prinsipe ay aktibong nangangaso. Samantalang ako ay nandito lamang, tahimik at payapa. Kapatid, ganito na ang lagay mo. Sasali ka pa rin sa Springhorn? Mag-ingat ka, baka may mangyari sa iyo sa pangangaso. Hindi maganda iyon. Ang aming mataas, ito ay ang responsibilidad ng monarka, hindi ang reputasyon ng tagsibol sa pangangaso. Maaming tao at magulo sa Springhorn. Sino ang makakapagsabi kung sino ang matatamaan ng palaso? Zhou Cheng, akala mo ba madali akong papatayin? Handa na ang lahat ng plano ko. Hihintayin ko na lang na mahulog ka sa bitas. Ngayong araw ay magpapakita ako ng galing at uwing may maraming nahuli. Ang iyong highness, huwag magbigay ng anumang pansin sa kanya. Siya ay buling habang siya ay nasa panganib. Ano bang ipinagmamalaki niya? Kanyang highness. Pagkatapos ng pangangaso ay bibilangin ang mga nahuli. Paano na tayo? Nandito ako. Siguradong hindi ka mapapagod kahit kailanman.
Pupunta na ako ngayon para manghuli para sa iyo. Sasama ako. Samahan kita. Kakayanin ba ng katawan mo? Okay lang. Nakatagal na akong nakahiga sa kwarto. Magandang pagkakataon ito para gumalaw-galaw. Sige na. Ang kuya mo ay general. Hindi ba niya tinuruan kang magpana? Hindi. Pero gusto kong subukan muna. Lanan. Kahit papaano, ilang taon din akong nakipagdigma. Kung hindi ka marunong magpana, tuturuan kita. Ang waist ng Corona Prinsesa ay kaya malambot na ang kanyang labi ay dapat na mas malambot. Bakit kaya mabilis ang tibok ng puso ko? Ano ang gusto mong pagtargetan? Paano kaya yung pugad ng ibon? Masyado bang mahirap? Hindi. Hawakan mo ng mahigpit pero huwag masyadong pilitin. Ituon mo ang atensyon mo sa target. Naitama ko. Kanyang Highness. Ano yung kanina? Ano pa ba? May ayaw sa akin na mabuhay. Huwag ka nang magtagal, Panginoon. Ako na ang bahala sa iyo. Akala ko ba wala ka nang alam sa martial arts, Panginoon? Nagpapanggap ka lang pala. Pinilit ko lang ang aking internal energy. Ingat! Muzihan, paano mo siya nasaktan? Panginoon, masakit. Naku, may laso ng palaso. Zihan, bakit mo ako pinotektahan? Hindi ko kailangan ng ganito mula sa iyo. Ligtas ka na. Uwi na tayo. Panginoon, narito ako sa palasyo. Buti naman nagising ka na, prinsesa. Isang araw at gabi kang natulog. Mabuti na lang, gumaling na ang sugat mo. Binabati ko ang reyna. Huwag kang gagalaw. Sugatan ka na nga, nagmamano ka pa. Salamat at hindi direktang tinamaan ng palaso. Kung hindi, paano ko sasabihin sa kapatid mo? Hinahanap na ng hari ang nasa likod ng pagtatangka sa iyo. Mahuhuli namin siya at paparusahan. Salamat, reyna. Panginoon, oras na para palitan ang gamot ni Prinsesa. Ako na lang. Nasa balikat ang sugat mo, mahihirapan ka. Tutulungan kita.
CJ, Dr. Meng, samahan mo ako sa labas para ihanda ang gamot. Panginoon, Ano ang iniisip mo? Panginoon, kahapon hinalikan mo ako. Para lang ba ilabas ang lason? Paano kung matagal ko nang gustong gawin yon? Panginoon, ako rin. Matagal ko nang gustong gawin. Panginoon, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kahapon, hinalikan mo ako para lang ba ilabas ang lason? Isang napakahalagang pagkakataon. Ang tanong mo lang ay tungkol sa lason. Wala ka nang ibang itatanong. Halimbawa, kung ano ang gusto kong gawin ngayon, Ano ang gusto mong gawin, Panginoon? syempre, tignan mo lang mabuti. Ano ang nakita mo, kagalang-galang? Hindi ako nagkakamali. Siya ang babae na pakakasalan ko. Xiao Cheng, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang gumamit ng lason sa pana para patayin ang kapatmana. Kung nagtagumpay ito, sino kaya ang susunod na tatamaan? Ako kaya ang susunod? Hustisya po, Ama. Maaming kahina-hinala sa kasong ito. Ang asawa ng prinsip ay babae lamang, at ang prinsip ay may sakit. Paano nila napapatay ang mga mamamatay tao at nakatakas? Kung talagang may sakit ang prinsip, imposibleng mapatay niya ang mga mamamatay tao. Huwag kang magdadahilan. Kung dati, parurusahan kita ng mabigat. Ngunit ako, kagabi ko lang nalaman. Ang asawa ng prinsip, tiyak na tinamaan ng lason sa pana, ngunit agad na nalunasan ang lason. Kung isasama si Muyan, ito na ang pangalawang bises, di ba? Pakiusap, Ama, suriin ninyo ito ng mabuti. Iyak na ang prinsip ang pumatay sa mga mamamatay tao, at siya rin ang naglunas ng lason. Malaki ang hinala sa pagkatao ng prinsip, ngunit wala pang matibay na ebidensya. Ngunit bukas darating na ang sugo mula sa Dan Kingdom sa kabisera. Ang pagpapalit ng tagapagmana ay hindi na dapat isali pa ang Dan Kingdom. Ama, kung ang prinsip ay talagang ang sumpa mula sa Herbal Valley, iyak na hindi karapat-dapat maging tagapagmana. Masyadong malaki ang ambisyon mo. Kulang ka pa sa karanasan. Lahat, pag-usapan natin sa susunod. Paalam na po, Ama. Zihan. Ako ay dugong Herbal Valley. Kung malaman mo ang katotohanan, matatakot ka ba sa akin? Mahal, Asawa ng prinsipe, oras na para bumangon. ang bango-bango mo, mahal. Asawa ng prinsipe, hindi ka nagtatanong. Kung bakit nakakalunas ng lason ang dugo ko? Sasagutin mo ba kung itatanong ko? Halikan mo ulit ako, saka ko sasabihin. Yehi, nakakainis. Dalhin kita sa isang lugar. Doon. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kagalang-galang, saan mo ba ako dadalhin? Huwag kang magmadali.
Makinig ka muna sa kwento ko. 30 taon na ang nakalipas. Ang dating emperador at emperatrice, upang makuha ang dugong gamot, pinatay ang lahat ng angkan ng lambak ng gamot. Ngunit hindi nila alam, may natitira pang dugo sa mundo. Iyon ay si Prinsipe Key. Narinig ko mula sa mga alila. Noon, mahal na mahal ng mga tao si Prinsipe Key. Pinakasalan niya, ang panganay na anak na babae ng Duque Ronde. May chismis noon na siya ang magiging tagapagmana. Ngunit sa huli, pinatay ng patago si Prinsipe Key. Ang kanyang asawa ay nawala na rin. Si Prinsipe Key ay pinatay ng kasalukuyang emperador. Naiinggit siya sa aking ama. Kaya pumatay at nangagaw ng trono. At inagaw pa ang aking tiyahin at ina. Upang itago ang kanyang kasalanan. Nakipagsabwatan sa pwersa ng emperatrice. Tinatakan ang aking angkan sa ina bilang mga taksil. Pinatay ang buong pamilya. Kaya ang emperatrice ay ang iyong tiyahin. Ang iyong mga magulang ay ang mag-asawang Prinsipe Key noon. Ang aking ina. Nang ipinanganak niya ako, nagbitiw siya sa buhay. Ang aking tiyahin. Ang humikayat sa magagamot ng palasyo, na sinabing ako ay tunay na lahi ng emperador. Upang maitago ito. Kung hindi, baka pinatay na ako ng emperador pagkabuhay ko. Kaya pala lahat ng ginawa mo ay para maghiganti para sa iyong mga magulang. Ngayong kasal na tayo. Magkasama na tayo. Naisip kong dalhin ka para makilala sila nanay at tatay. Siguro gusto rin nilang makita ka. Dito, ang mga buho ng lambak ng gamot. Mahal. Magandang araw po sa mga nakatatanda. Mahirap talaga ang mga nakaraang taon para sa inyo, kagalang-galang. Kagalang-galang, bigla kayong tinawag na emperador sa silid-aralan. Nagdududa na ba sa atin ang emperador? Huwag kang mag-alala. Susubukan ko. Kung nagukunwari lang ba talaga ang prinsip ng korona? Jinger. Ngayon, laganap na ang sismis sa labas ng palasyo, na si Prinsipe San ang pinaghihinalaan. Ano ang palagay mo? Mabait naman si San. Hindi siya gagawa ng ganito. Kahit na lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya? Narinig ko noon ang ilang chismis, ama, na ang gustong pumatay sa akin ay si kapatid San. Ngunit ako po, hindi kailanman naniwala kahit katiting. Ama, hindi ganoon si kapatid San. Siya ay napakadalisay. Parang isang puting papel. Puntahan at tawagin si Mengshi. Ipatawag si Mengshi ngayon din sa palasyo. Mengshi, nagpupugay sa inyong kamahalan. Titingnan ko ang pulso ng tagapagmana. Gayon na lamang. Mengshi, sa iyong palagay, gaano pa katagal ang tagapagmana? Inyong kamahalan, hindi gumagaling ang kanyang karamdaman. At nang pilitin niyang gumamit ng kanyang lakas sa pangangaso, bahagya na lamang siyang nakaligtas. Kung hindi mahanap ang lunas sa lason na ito, baka hindi na siya makalampas ng 2 buwan. Ano? Ama, sa buhay kong ito, ako'y pinoprotektahan niyo. Iginagalang ng aking mga kapatid. Ako po. Hindi nagsisisi na maging Zio. Kung ito lahat ay isang plano, ang lalim ng pag-isip ng tagapagmana ay mas nakakatakot pa sa akin. Sige, magpahinga ka muna. Totoo ba o hindi? Baka naman. Siya nga ang anak nila Oki. Kapatid Ki, kapatid Ki. Hirap na hirap akong patayin ka. Nandiyan ka pa rin. Gusto mong sirain ang lahat sa akin. Sedge, huwag mong sisihin ang iyong emperador. Kung sino ka man, maging walang awa. Mabuti na mapatay ang inosente, ay sa makaligtas ang may sala. Sino ang pinatawag ng ama nitong mga nakaraang araw? Kagabi, muli niyang pinatawag si Prinsipe San. Mukhang may hinala na siya. Walang problema.
Ihanda ang mga tauhan. Kapag dumating na ang tagapagmana ng Dan, pwede na tayong kumilos. Agalang-galang, dumating na ang delegasyon ng Dan. Nasa palasyo na sila ngayon. Tamang-tama ang dating. Oras na para makipagkita sa tagapagmana ng Dan. Kasi ayon sa plano, malapit na siyang mapunta sa impyerno. Nasaan ang prinsesa? Naiwan ang prinsesa sa palasyo. Sabi niya, sasamahan niya ang Rina sa paggawa ng flower cake. Talaga? Flower cake. Interesting. Emissary, sino yung magandang yon? Sumagot po, Prinsipe. Iyon po ang prinsesa dito. May asawa na, prinsesa. Ah, yung babae na may sakit na yon. Hoy, sandali. Nakita mo ako, ang Prinsipe. Bakit hindi ka nagmano? Di ba't mahigpit kayo sa tuntunin dito sa kabisera? Sino ka para magsalita ng bastos sa loob ng palasyo? Siya po si Prinsipe Lochi ng Danguo. Kahit ang emperador ninyo, magalang sa kanya. Kung hindi, wala na kayong pakikipagkalakalan sa Danguo. Kaya pala, sa mismong harap ng emperador, ganyan pa rin ang itsura mo. Anong sinasabi mo? Wala. Nakita na kita, prinsipe ng Danguo. Hoy, bakit ka tumatakbo? Kung nakita mo na ako, uminom tayo. Bastos, Nagpapakabanal ka pa. Alam ng lahat na malapit nang mamatay ang asawa mo. Sumunod ka na lang sa akin. Hoy, Prinsipe, Prinsipe. Prinsipe, huwag po, huwag po. Kapatid pa siya ni General Muyan. Anong takot? Kahit magiting si Muyan, tinanggal siya ng emperador. Pakiusap, huwag na po. ano sabi mo? Punyeta ka. Ayo ang nagsasabing masama ang loob namin, mga taga-Danguo. Pero kayo, binili ninyo ang duwanding poison sa tatay ko. Pero ginamit ninyo sa kapwa ninyo. Tigilan mo yan. Subukan mong lumapit pa. Ako ang Prinsipe. Papatayin mo ako? Sage, nandito ako ngayon. Patayin mo ako, patayin mo. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong kakaibang kahilingan. Patawarin po ninyo ang Prinsipe. Patawarin. Walang kwenta ka. Hinampas mo ako? Okay ka lang ba? Kung papatayin ko siya, makakapalit ba ang ulo niya? Para sa kapayapaan sa hangganan ng Danguo. Hintayin mo ako. Sasabihin ko na ito sa tatay ko. Alice, JK. Ngayong gabi, oras na para kumilos. Gusto ko ang buhay ni Lochi. nauunawaan ko. Natakot ka ba? Hindi. Iniisip ko lang. Ang asawa ko talaga ang pinakamahusay sa buong mundo. Menshe. Ngayong gabi, ikaw ang bahala sa kaligtasan ng Crown Princess. Opo, Sumama ka sa akin, JK. Ayon sa plano. opo. Yung pagligtas sa emperador 3 taon na ang nakalipas, plano pala lahat yon ng emperador. Dahil lang sa sobrang kapangyarihan ng kuya ko, sisirain niya ang buhay ng kuya ko. Crown Princess, natakot po kayo. Isasama ko po kayo pabalik sa East Palace para makapagpahinga. Hindi ako pupunta. Kung siya'y nag-aksaya ng kanyang sandata para sa akin, ako naman ang maglalatag ng daan para sa kanya. Sa laban na ito, hindi ko siya pababayaan na mag-isa. Pumunta tayo sa Pepper Room Palace, hanapin natin ang Empress. Tutulong kaya ang Empress? Simula nang ang Rongi Marquis residence ay winasat, ang Empress ay nanatili na lang sa loob ng palasyo. Kahit na ang tunay na pinagmulan ng Crown Prince ay siya mismo ang nagsiyasat, hindi ito nabanggit ng Empress. Mukhang nawalan na siya ng pag-asa. Subukan muna natin bago magdesisyon. Kahit na hindi tumulong ang Empress. Bilang isang ina po ng Rongi Marquis residence, naniniwala ako na hindi ipagkakanulo ng Empress ang Crown Prince. Tara na. Pagdating natin sa Pepper Room Palace, magbantay ka sa labas, ako lang ang papasok. Huwag mong papapasukin ang sinuman. Opo. Nandito na ang Crown Princess. Lumabas muna kayong lahat. Opo.
Inay, ako po'y naparito ngayon. Hindi bilang Crown Princess, kundi bilang iyong manugang. Bilang isang ina po ng wronged Marquis residence. Upang humingi ng tulong sa inyo. Tumayo ka muna. Dumaan na rito si Junior kanina. Sinabi niya sa akin na sinabi niya sa iyo ang lahat. Handa na ang lahat. Kulang na lang ako, ang tanging nakaligtas, na tumayo at harapin sila sa korte. Pareho pala ang iniisip namin ng Crown Prince. Ang araw na ito ay matagal ko nang hinintay. Matron, ilabas mo na ang mga bagay. Opo. Ito ang mga lihim na sulat mula noon tungkol sa pag-alaga ng mga tao ng imperial na pamilya para sa paggawa ng elixir. At ang pakikipagkalakalan sa Dan Kingdom. Kulang na lang ang huling hakbang. Ano pa ang kulang? Ang inang Reyna ang nasa likod ng massacre sa Herb Valley. Kapag nakita niyang lumalaban ka, siguradong magkakalat siya ng chismis at maghahanap ng gulo. Inang Reyna, tulungan ninyo akong patayin ang inang Reyna. Subukan ang ng iyong trono. Huwag ninyo akong sisihin. Kayo mismo ang mahina. Huwag kang lalapit. Huwag. Huwag. Sino ang aliping nagpaningas ng insenso? Ang baho. Tao. Patayin ninyo ang hayop na ito. Sino ka? Inang Reyna. Sa loob ng maraming taon, nakatulog ka ba ng mahimbing? Noong mga panahong iyon, sino ang naghangad ng walang hanggang buhay? Sino ang sumunog sa Herb Valley? At sino ang nagbenta ng mga buhay na herb puppet sa ibang bansa at pinatay lahat? Ikaw, multo ka ba mula sa Herb Valley? Dahil sa iyo, ang aking pamilya ay namatay sa apoy. Papatayin kita. Tulong. Huwag kang lalapit. Tulong. Huwag kang lalapit. Huwag. Ang mabahong insensong nakakalito ng isip ay para maranasan mo mismo ang pakiramdam ng pagkasunog ng buhay sa kawalan ng pag-asa. Prinsip San, ang Broken Cauldron Poison na ito ay hindi na katulad ng dating presyo. Kailangan mong maghanda ng mas maraming ginto. Magkano ang gusto mo? Ikaw pala? Prinsip Duan mo, huwag mo akong patayin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi ko dapat ginawa iyon sa prinsesa. Nagkamali ako, pakiusa. Hey, tumahimik ka. Panginoon, may nangyari nga sa palasyo ng Inang Reyna. Nakakalusot tayo ng ganito dahil nagkagulo ang depensa sa palasyo. Paano mo nalaman na mapapatay si Lucci? Dahil siya ang aking prinsesa.
Mahal na hari, pumanaw na ang inang Rina. Nagliyab ang palasyo ng inang Rina. Ano? Dalhin ninyo ako roon, ngayon din. Mahal na hari. Pakikiramay po, ayon sa mga guwardiya. Nang pumasok sila, malakas na ang apoy. Anuman ang gawin, hindi na mapapatay ng tubig. Imbestigahan ninyo ito. Bakit nagliyab? Nasunog ang palasyo. Walang kahina-hinalang tao sa palasyo. Mahirap sigurong imbestigahan ito. Mahal na hari, Ginoong Wei, masama ang pakiramdam ng emperador. Dali, isauli na siya sa palasyo upang magpahinga. opo, mahal na hari. May nakita kaming selyadong kahon sa palasyo. Sino ang nagpadala? Hindi ko po alam. Walang kwenta. Mahal na hari, ito ang prinsip ng Dan. Alisin nyo yan. Dali. Tiyak si Zhao Jing ito. Alam na niya ang katotohanan. Pupunta siyang maghiganti sa akin. Dali, kunin ang lihim na atas ko. Alisin ko muna ang titulo nitong prinsip. Pagkatapos, ipapasok ko silang mag-asawa. Sa piitan, ang trono ko. Hindi maaring mapunta sa kamay ng batang yan. Mahal na hari, pag-isipan niyo po muna. Hindi po gagawa ng ganon ang prinsep. Mahal na hari, paki-imbestiga po. Ang prinsep ng Dan, malapit kay Prinsip San. Ang pagkamatay niya, baka may kinalaman kay Prinsip San. Hindi. Tiyak si Zhao Jing yon. At ikaw, dito ka lang. Ipapatawag ko sila. Magharap-harap. Ama, 2 buwan na lang ang natitira kay kuya. Ang Dan naman, naghihintay pa ng paliwanag natin. Italaga po sana ang bagong prinsip. Ayos lang ba? Patayin si kuya. Kumalma ang mga tao. Nagpadala ng liham si ama kagabi. Ako ang bagong prinsip. Mamamatay ka ngayon. Anak, sino kaya ang susunod na prinsip? May naisip ka ba? Ako po ang kusang loob. Ibubuhos ko ang lahat para sa imperyo at sa bayan. Mabuti. Kunin ang atas. Sandali. Mahal na hari, tutol po ako sa pagpapalit ng prinsipe. Prinsesa, hindi ito usapang pamilya. Hindi ka dapat makialam dito. Yang lakas ng loob mo, Prinsip San. Ako ang Rina ng kaharian. Hindi kita papayagang magsalita ng ganyan. Tara, sampalin. Ikaw, ama. Mahal na hari, komplikado ang kaso ng prinsip ng Dan. Kung alisin ang prinsip ngayon, parang inamin na natin. Huwag pong alisin ang prinsip. Rina, pag-isipan mong mabuti. Wala na ang pamilya Rongde. Kung magsasalita ka pa, wala nang makakapagligtas sa'yo. Ama. Kahapon, lasing ang prinsipe ng Dan at nagpakita ng masamang asal. Sinusubukan niyang agawin ang prinsesa. Ano ba ito? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya ko siya sinaktan. Nakita ko mismo, ama, maaari akong makatotoo para sa prinsip. Emperador, ang Dan ang may kasalanan dito. Kung parusahan natin ang prinsipe ng walang investigasyon, hindi ba iisipin ng mundo na ang doan mo ay isang madaling apihin na bayabas? Emperador, sang-ayon ako sa prinsesa. Ang pagkamatay ng prinsip ng Dan at ang sinabi ni Prinsip San. Alin ang totoo? Kailangan natin. Imbestigahan muna bago magdesisyon. Ang pagyanig sa pundasyon ng bansa ay hindi biro. Sang-ayon ako. Nakikiusap ako na imbestigahan ito ng lubusan upang mapatunayan ang kawalan ng kasalanan ng prinsipe at may pagpapatang batas ng ating bansa. Anuman ang nangyari sa prinsip ng Dan, si Zhao Jing ay nalason na at malapit ng mamatay. Ang bansa ay hindi maaring walang tagapagmana. Dapat na tayong magtalaga ng bagong prinsip. Tama ang aking anak. Zhao Jing, hindi ka nakarapat-dapat sa pwesto ng prinsip. Sinabi ng emperador na hindi karapat-dapat si Zujing. Ngunit karapat-dapat ba si Prinsipe San? Akala ko, isa ka lang na mamamatay tao. Ngunit umaasa ka rin sa babae para protektahan ka. Isang duwag, karapat-dapat ka bang maging prinsip? Tatanungin kita, Prinsipe San. Isang traidor na nagnakaw ng pondo para sa sakuna. Nakipagsabuatan sa Dan at nagplano na patayin ang prinsipe. Anong karapatan mo para maghangad ng trono? Nagsisinungaling ka. Saan ang ebidensya?
Narito ang ebidensya. Alam ko ba, Kapinsan? Si Wei Ming, ang iyong kasabwat sa paglason sa akin. Ito ang liham na nasulat ng sariling kamay na nakuha ng aking tauhan. Mula sa tirahan ni Wei Ming. Narito ang iyong personal na selyo. Gusto mo bang pumunta tayo sa iyong silid-aklatan upang ihambing ang mga marka? Ama, nagtutulungan sila para ako'y idawit. Tama na. Kung paninirang puri o hindi, malalaman ko sa pag-imbestiga. Ngunit ngayon, ang pagtatanggal sa prinsip ay dapat matuloy. Ama, paano kung ayaw kong magpatawad at magpahinga? Sa listahang ito, ay ang mga opisyal na nag-akusa sa duke ng Rongde ng pagtataksil noon. 17 ang kabuuan. Sa loob ng 20 taong ito, sila'y pinadala sa malayo. O kaya'y namatay sa kakaiba. Ama, maaari po bang magpaliwanag? Pangahas, Ama, huwag po kayong magalit. Zhao Jing, may paggalang ka pa ba sa trono at batas? May paggalang ka pa ba sa akin bilang emperador? Ama, huwag po kayong mag-alala. Kayo ang pinili ng dating emperador bilang pinuno. Kung wala naman kayong ginawa, sino ang maglalagay ng bahid sa inyo? O baka naman natatakot kayo? Tama na. Nagkakaisa kayo. Gusto ninyong maghimagsik. Emperador, natatakot kayo sa tapat na ministro. 3 taon na ang nakalipas, isang laso na palaso ang kuminsala sa aking kuya. Hinihingi ko lamang ang katarungan para sa kanya. At para sa Duke of Rongde. Hinihingi ko ang katarungan. Prinsesa, hindi maganda ang pakiramdam ng emperador. Bakit kayo nagmamadali? Ang ebidensya ay hindi tiyak at walang testigo. Maliwanag na kayo ang nagsisinungaling. Testigo. Pwede ba akong maging testigo? Ikaw. Emperador, Ama, Hindi ko kailanman nakalimutan. Ang daan-daang kaluluwa ng Duke of Rongde, Emperador, ikaw lamang. Ang nagtatago sa iyong kasamaan. Kaawa-awa ang aking ete. Pinatay mo ang kanyang asawa. Pinatay mo ang kanyang pamilya. Kahit ang kanyang anak. Muntik mo nang patayin. ikaw. Baliw na babae, tumahimik ka. Ang ate ng Rina ay ang panganay na anak ng Duke of Rongde, ang biyuda ng Prinsip Qi. Hindi mo inaasahan, di ba? Sa huli, ang tunay na ama ng prinsep ay si Prinsep Qi pa rin. Hindi ikaw. Mabuti. Gaya ng inaasahan ko. Kung ang prinsip ay hindi tunay na lahi, tao, hulihin siya. Noong namatay ang dating emperador, may iniwang testamento. Ang dapat na tagapagmana ay si Prinsip Qi. Pero sinunog ito ng aking ama. At pinalitan. Hanggang ngayon, nagtimpi ako. Para lamang maitama ang pagkakamali. Upang ang katotohanan ay lumitaw sa lahat. Kapag nagkasala ang emperador, parang ordinaryong mamamayan din ang parusa. Nagkamali si Prinsipe San, kaya dapat parusahan. At Nagkamali rin ang emperador, dapat din parusahan. kayo. Ano po ang nangyayari sa inyo? Ama? Ano ito? Ama? Inay? Matagal na, sa wakas lumabas ang lason. Kagabi, naghanda ako ng mga tauhan sa labas para kunin ito. Ito ang hinihintay kong sandali. Tawagin ang manggagamot. Manggagamot Meng, ano po ang nangyari? Lason po ito, Emperador. Besa sa pulso, matagal na po. Nalason ang Emperador. Paano nangyari? Eunuko Wei, umiinom ba ng gamot tampalakas ang Emperador? Nitong mga nakaraang taon, si Prinsipe San lang ang nagdadala ng sabaw na gamot. Baka, Rina, wala kang ebidensya. Huwag mong pagbintangan. Pamilyar ang sintomas. Baka, Mengshi, tingnan mo ang katawan ng emperador. Baka may marka ng duanding na lason. Opo, Princess, meron nga. Kapag lumalabas ang lason, mula sa mga dulo ng paa at kamay papasok, hahanggang sa puso. Una, maninigas ang katawan, hindi makalakad. Sa huli, masakit kahit huminga. Ano? Sino? Sino?
Sino ang may gusto akong patayin? Xiaojing, ikaw ba ito? Impossible. Kayo po ang nakakaalam. Ang Silanting Lason ay may-ari lamang ng royal pamilya ng Dan. Bukod sa inyo, sino pa ang may access? Si Prinsipe San lang. Ama, bakit hindi mo isipin? Kung ako, si General Mu at ang Emperador ay magkasabay na mamatay sa lason. Sino ang pinakamalaking makikinabang? Sino? Ikaw, Changer. Mahal na mahal kita. Nang ilang taon, pero pinlano mo akong patayin. Gusto mo akong patayin? Alam ng lahat na walang lunas ang lason na ito. Mengshi, ano pa ang ginagawa mo dito? Paalam na po. Ikaw, bumalik ka. Huwag kang mag-alala, Ama. Ibibigay ko na lang ang kabaong ko. Sa inyo. Gamitin mo muna. Ganito na ang nangyari. Hindi na ako magpapanggap. Mula pagkabata, hindi mo ako tiningnan ng diretso. Sa paningin mo, ako ba? Ay kagaya mo ngayon, nakakainis? Zhao Cheng, ang tapang mo, nilason mo ako. Ito ay pagtataksil, mga guwardiya. Ama, panahon na para magpalit ng pinuno. Malapit nang mamatay ang kuya, at nalason ka na. Bukod sa akin, sino pa ang pagtitiwalaan mo? Tumigil ka. Si Prinsep San ay nagtataksil. Mga guwardiya. Huwag na. Ang mga nasa labas ay hinuli na ng mga tauhan ko. Alam kong tuso ang prinsip. Kaya kagabi, nagtago ako ng daan-daang tauhan. Sino ang makakapigil sa akin? Papatayin ko siya. Hayop! Hayop! Mahal na hari! Pumanaw na ang mahal na hari. Patay na ang dating hari. Mula ngayon, ako ang bagong hari. Ako ang bagong hari. Ang laki ng ambisyon mo, San. Ako. Hanga ako. Mabuhay ang bagong hari. Prinsipe San, hindi ka pa nagsumite ng kahit anong mungkahi. Hindi ka pa nakipaglaban sa digmaan. Hindi mo ba iniisip na? Sa isang proklamasyon lang, susunod sa iyo ang lahat. Ano naman? Simula ngayon, ibababa si Xiaojing sa pagiging karaniwang mamamayan. Isasama ang buong pamilya sa bilangguan. Hulihin silang lahat. Dalhin ang asawa ng prinsip sa aking silid tulugan. Opo, ulat. Pinalilibutan ng hukbo ang palasyo. Maaring umatake anumang oras. Ano ang sinasabi mo? Mga 100,000 katao ang pumapalibot sa palasyo. Lahat ay mga sundalo ni Xiaojing. Si General Muyan ang namumuno. Xiaojing, ikaw ang nag-utos kay Muyan na gamitin ang iyong mga sundalo. Ito ay isang bitag upang pilitin akong bumaba sa trono. Sandy. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Zhou Cheng, ikaw ang humawak sa aming mga tao. Ikaw rin ang nagnanais na agawin ang trono. Sayang, ang dami mong ginawa. Mukhang nasayang lang. Mas mabuting sumuko ka na. Huwag kayong gumalaw. Pakawalan mo si Jiner. Sandy. Bakit mo pa pinipilit ito? Ganito ba kalaki ang pagnanais mo sa posisyon kong bilang prinsipe? Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makakamit. Gusto kong makita mong tinudla ng libu-libong palaso ang kanilang mga katawan. Pigilan mo yan. Hindi ako lalaban. Nagsisisi ka na? Huli na. Paputukan ninyo sila.
Ilagay mo ang iyong atensyon sa iyong biktima. Paano possible yan? Noong pangangaso tagsibol, hindi ba pinilit mo ang iyong lakas loob? Pahalang makaligtas ng bahagya? Bakit ganito ka kasigurado, Sandy? Na talagang nalason ako? Hindi ka nalason. Nagkukunwari ka lang. Nalason na ako, ngunit kaya kong lunasan ang lason. Habang nandito pa ang atas, ako pa rin ang emperador. Xiao Cheng, binigyan mo ang aking asawa ng duanding na lason. At sinubukan mo pa siyang patayin upang agawin ang trono. Ang aking prinsipe, madaling palitan ng sinuman. Kapatid, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, sa ngalan ng ating pagkakapatid sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako at bigyan ng isa pang pagkakataon. Sandy, alam mo ba kung bakit? Hindi kita pinatay ng isang palaso kanina. Para madali kang mamatay. Masyadong magaan yon para sa'yo. Zhao Jing, isa kang gago. Sandali. Muzihan. Siya ay masamang espiritu na gumapang mula sa impyerno. Kung hindi mo siya pipigilan, sa hinaharap magiging katulad mo siya. Ang lahat ng iyong paghihirap sa hinaharap ay ating paghahasyan. Zhou Cheng, ikaw at ang emperador, akala ninyo kapag umakyat sa mataas na posisyon, ay magkakaroon na ng buong kaharian. Ngunit ang posisyong iyon ay binayaran ng dugo ng aking mga magulang, ng buhay ng aking ina, at ng mga bangkay ng aking mga ninuno na nagkabundol-bundol. Sa tingin mo ba gusto kong ipanganak sa pamilyang Maharlika? Sa mata ng lahat, ikaw ang magiging susunod na emperador. Samantalang ako, isang walang kwentang prinsip. Walang naniniwala na kaya kong gawin ang mga dapat gawin ng isang prinsip. May pagkaunawa ka rin sa sarili mo Sa mahabang panahon, hindi mo talaga nagawa ang mga dapat gawin ng isang prinsipe. Gago. Dapat naisip ko na noon pa, hindi ka kasing simple ng hisura mo. Malalim talaga ang pag-isip mo. Salamat sa papuri. Kapatid na San, magpahinga ka mabuti dahil hindi ka na magtatagal. Mahal kong asawa, umuwi na tayo. Mengshi, Jiki, binabati kita, General. Pumunta na kayo, bakit may dala pa kayo? Parang hindi tayo magkakilala. Naging General ka na ng Imperial Guards. Siyempre dapat namin kayong batiin. Bukas wala kang duty. Ngayon, hindi tayo uwi hanggang hindi lasing. Tuloy po kayo. Saan galing ang pulubi na ito? Natutulog sa harap ng bahay ng General. Alis, 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 alis. Bitawan niyo ako. Ito ang bahay ko. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilyang mo. Ako ang kasalukuyang asawa ng prinsip. Katarantaduhan, umalis ka na rito. Sige na, hayaan mo siyang pumasok. Dalhin siya sa ibang bahay at maghanap ng matandang babae para alagaan siya. Ang kabutihan at kasamaan ay may kapalit. Ito ang resulta ng kanyang mga kasalanan. Saich po. Ako ang asawa ng prinsip. Ako ang asawa ng prinsip. Ay naku. Hindi mo ba sinabi kamakailan ay nasa palasyo kasama ang ina? At nag-aaral kung paano maging isang reyna? Bakit ka umuwi? Makalipas ang ilang araw, ang koronasyon na. Hulaan ko. Siguradong pupunta ka sa puntod ng mga ninuno. Kaya't naghanda ako ng ilang kakanin. Samahan kita. Sa isang asawang tulad mo, ano pa ang hihilingin ko? Kumusta ang pag-aaral mo? Sabi ni Inang Reyna, napakahusay kong mag-aral.
lalong nagiging katulad niya noong araw. Sinabi rin niyang masaya siyang nasa tabi mo ako. Kaya ang prinsesa, nandito para humingi ng gantimpala. Bakit hindi mo ako purihin? Ang prinsesa ko, siyempre mas matalino kaysa sa iba. At saka, huwag mong kalimutan, ikaw ang swerte ko. Gabi na. Alis na tayo. Esan, Tatay, inay. Mga ninuno ng Duke ng Rongde. Ako si Zujing. Naghiganti na para sa inyo. Itinayo ko muli ang Duke ng Rongde. Sabi ni Cha, pagkatapos ng koronasyon ni Zihan bilang reyna, hindi na siya titira sa palasyo. Uwi siya sa Duke ng Rongde. Tatay, inay. Huwag kayong mag-alala na ibalik na ang kaharian. tatay, inay, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko si Zujing ng mabuti. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ko siya pababayaan. At lalong hindi ko siya pababayaan. Ipagkatiwala niyo lang siya sa akin. Ha? Ikaw? Naglakas loob kang tawagin ako ng buong pangalan. Bakit hindi? Asawa kita. Bawal bang tawagin ang pangalan ng asawa ko? Pwede. Sinong nagsabing bawal? Tawagin mo kung paano mo gusto. Talaga? Siyempre. Hindi kita pinakasalan para ikulong. Kundi para maging malaya ka. Tatawagin ko na talaga, ha? CJ. Zujing. Sasamahan kita hanggang pagtanda, hindi kita iiwan. Muzihan. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, hindi tayo maghihiwalay.